good day mga kadengalista. Kamusta? Saan ang ruta mo ngayon? For today's video, mag-kennel visit tayo sa Obando, Bulacan. Siyempre, kilala nyo na yan. Marami nagre-request dyan mga kadengalista na gusto nila makita yung mga toy poodle ni Kuya Tanaka. Last time, bumisita tayo sa Obando, Bulacan, sa pet market doon, at nakilala natin si Kuya Tanaka na nagbebenta ng mga toy poodle. At ang sabi nga niya, marami siyang binibenta doon at marami siyang alaga ng mga toy poodle. Wait lang, may nadaanan tayo. Ito, paggawaan ng mga upuan. Yan ang paggawaan. Kaya good morning. Kaya tatanong ko lang, magkano paggawa ng camelback ganito? 1.8 lang yan sa'yo. 1.8? Meron ka ba pang PCX? Hindi, yun ang gagawin talaga niyan. Kasi wala pa akong frame na ganyan, sir eh. Ah, wala. Mamaya, makukuha mo na mga alas 2 yan kung ipagawa mo yan. Wala akong upuan. Pero din kita. Meron ka ba dyan? Sa Inmax, oh. Kasya ba sa Inmax? Hindi ko lang alam, sir. Sakit ng pet ko, puro sugat na. At heto nga, habang tinatahak ko ang kalsada papuntang Obando, Bulacan, dito sa Malabon ay may nadaanan ako, isang paggawaan ng mga upuan. Upuan ng motorsiklo. Pinagawa ko na yung ating upuan dahil napakasakit sa puwet. Kakauwi ko nga lang pala. Galing ako North Loop kasama si Kuya Alvin at si Kuya RJ. Nakilala ko nga pala ito, si Kuya Mulong. 20 years na siyang gumagawa ng upuan. Upuan ng sopa at syempre upuan ng mga motorsiklo. Eto mga kadengalista, dahil nga napakasakit sa puwet ng upuan natin, ito piniram tayo ni Kuya Mulong ng upuan, pero pang NMAX to. Pinagawa ko yung upuan ko kasi nga mahal ng bili natin doon, pero masakit sa puwet. At eto, may nadaanan tayo, paggawaan ng mga upuan, no? Ayun, gaganda ng mga design niya. Pang kotse ito mga kadengalista. Marami siyang design dito, pwede kayo mag-request ng design. Eto, ganito lang yung pinadesign ko sa akin, pang camelback, ganyan. Ito pa, ayan. Tignan natin dito. Ito yung paggawaan niya. Alas 9 pa naman tayo doon kay Sir Tanaka. Bali ay pahinga muna tayo dito. Tambay muna tayo saglit. Kasi nga malapit na tayo eh. Obando Shrine na yan. Siguro mga 10 minutes na lang Obando Shrine na eh. Kaya papapart tayo ng upuan. Mga ganito ang ganda, di ba? Pinaram niya muna ako ng upuan ng NMAX. Kaya lang hindi naman ko fit dito. Kaya babiyahe lang naman tayo. Pupunta tayo kay Sir Tanaka. And after natin mag-vlog doon ay babalik tayo dito para doon sa upuan. Ang singil nga pala ni Kuya doon is 1,800 lang. So kung bawa meron kayong mga upuan ng pang-click, marami siya pang-click, pwede nyo i-swap. Tapos 1,800 ito bagay ang klase oh. Pwedeng swap. Kasi yung kanya rito is swap. Ito katulad niya mga pang NMAX. Pag may stock ka na upuan ng pang NMAX, isa-swap mo lang yan. Tapos may parang 1,800 yung swap sa upuan. Yung sa akin kasi pinagawa ko is 1,800. Alright, tara. Ganda, sarap upuan no, taas. Hal, dito na ka. Okay. Yun o. Yun o, ganda. Mas komportable. Ay, baka lang dadaos-dos ha. Yung pala, ang sarap. Sarap pala sa puti. Di na ako namumblema dun sa tagtag. Kailangan pala is mataas ang upuan no? All good sa. Huwag lang masira sana yung tela kasi nilagyan lang ng foam dito sa ilalim para hindi dumausdos. Kasi nakatama dun sa sa holder eh. Alright. Ang sarap sa puwet kasi may foam na. Ramdam ko yung comfort riding dito sa motor. Oh, yan ha, alam niyo na sa mga gusto magpa-lowered dyan ha. Mas maganda ang stock talaga kesa dun sa naka-lowered. Tsaka hindi advisable yung lowered na motor pagka mga long ride tapos flat seat. Ay nako, sakit ng puwet ko dun. Ayun, kasama na natin si Kuya Tanaka. Bibisitahin natin yung kanyang kennel. Marami pa ng bentahan dito ng mga gamit no. Mamaya silipin din natin yan. Alright, papasok na tayo dito sa kanilang kennel.
Oh my gulay. Pagpasok ko pa lamang sa gate ng kailang kennel ay talagang napakalinis, well organized. At syempre, si Tanaka ang namamahala dyan. Ate, ang linis ang lugar mo. Ganda. Malinis. Siyempre, para pag may nagkikennel dito. Oo, ganda. Marami na bang pumuntang vlogger dito? Ako pala pumunta. Ganda, linis. Oo. Kasi sabi ko, boss, kako yung kaya marami tumatawag sa akin. Nung nakaraang Wednesday, pinakita ko Oo. yung vlog natin. Yung pinicture mo ako, di ba? Pinakita ko, sabi ko, marami ka ako Nag-inquire. nag-i-inquire. Yung kako, mahusay. Magandang umaga mga katinggalista and welcome back ulit dito sa ating YouTube channel. At alam mo, napaka-pleasure natin mga katinggalista kasi pinagbigyan tayo ni Sir Erwin at ni Sir Tanaka na bisitahin. Ang dami nagre-request sa akin, ang dami nagme-message na bisitahin ko nga yung kanilang kennel. Ito na po, ipapakilala ko sa inyo si Sir Erwin. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood at sa lahat ng tagasunod ni Sir Odeng. And kasama natin si Sir Tanaka, yung kanyang Morning po sa mga subscriber ni Kuya Odeng. Yan. Sir Erwin, konting katanungan lang. Paano po kayo nagsimula maging dog breeder ng toy poodle? Nung una, kala ko gusto ko lang magkaroon ng aso. Pero nung the way na napuntahan ko siya dun sa owner niya, nagpapasalamat ako kay Ma'am Feli Gatmaitan, kilalang dog poodle breeder din yon. Doon ko nakita na hindi ko lang gusto. Naging passion ko na siya kasi parang naging mga anak ko na silang lahat. Kapamilya, kapuso, kapatid, lahat na siguro. Sir, ilang taon na po kayo bilang dog breeder ng toy poodle? Almost 5 years. So 2024 ngayon, 2019, nagsimula ako ng isa. Nung nakita kong kailangan niya ng kasama, malungkot siya, bumili ko ng isa. Hanggang sa nag-import na ako ng galing Vietnam ng 5 piraso. So nagsimula ako sa 7 hanggang sa umabot na sila ng nasa 30 plus. Kamusta yung pagiging dog breeder? Hindi ba to nakaka-stress or masyado bang magastos? Actually, yung gastos nandun talaga eh. Talagang pagka pinasok mo siya, natanggapin mo na talagang meron at meron kang ilalabas. Pero hindi mo na mamalayan habang nag-aalaga ka, nagmamahal ka ng aso, nababawi mo din eh kasi makakabenta at makakabenta. Although kami, hindi naman kami basta pera-pera na kaya kami bumili para magbenta lang na magbenta kasi tinitingnan din namin kung yung makakabili, karapat-dapat ba. Ang payo ni Sir Erwin para sa mga gusto mag-alaga ng toy poodle at sa mga bagong breeder na mag-aalaga pa lang ito. Advice ko lang, dapat ang pag-aalaga, number 1, nasa puso eh. Pangalawa, bigyan nyo rin ng pangarap yung aalagaan ninyo. Huwag lang yung pangarap para sa sarili. Kasi ang toy poodle, iba eh. They are considered the second smartest dog in the world. At they are considered also the most sweet dog in the world. So, ang ibibigay nila sa inyo ng mga poodle, hindi lang hindi lang yung sarili nila, hindi lang din yung puso nila. Pati yung passion nila, hindi mo maipalawanag kung paano nila ibinibigay sa'yo. Na tuwing uuwi at aalis ka, nandun sila, mararamdaman mo na talagang ayaw ka nilang mawala sa tabi nila. So, although kailangan natin maghanap buhay, busy tayo sa trabaho, marami namang ways kung paano mo rin sila aalagaan na pagka kailangan umalis at maghanap buhay, kailangan meron kang may iwanan na tao na pagkakatiwalaan sa kanila. Doon pumapasok, number 1, yung kaibigan ko, si JR Tanaka, at yung wife ko, si Ana Rica. Pag wala ako, sila yung nagiging parents ng mga pamilya ko. Sir Erwin, kamusta bilang kaibigan at tagapag-alaga si Sir Tanaka ng iyong mga toy poodle? Wala akong masabi, masyadong overwhelming eh. Mapagkakatiwalaan kasi si JR kasi magkaibigan kami yan almost 17 years na eh. So siya yung klase ng taong ilalaban ako hanggang saan,
ganun din naman ako sa kanya. Pagkakatiwalaan niya ako hanggang dulo, ganun din ako magtiwala sa kanya. In terms of yung talagang operation, nakita ko maayos sa pagbibigay ng vitamins, sa pagpapakain ng aso, paglilinis ng kennel house ko. Never kaming nagkaroon ng problema basta sa operation. Opo. Hands-on talaga siya. Sir Tanaka, kamusta yung buhay bilang boss si Sir Erwin? Ay, nako. Wala, hindi mo ma-explain kung paano mo siya i-describe kasi halos parang magkapatid na rin kami ni Boss Erwin. Tinuring niya ako bilang kapatid, yung pamilya niya ganun din. Opo. Wala akong masabi. Ilang taong ka na, Sir Tanaka, dito kay Sir Erwin nagtatrabaho? Mga gano'n, 17. 17 years. Napakatagal na, no? Gaano kahirap at gaano kadali bilang isang caretaker ng mga toy poodle? Kung hindi mo siya gusto, mahirap. Pero kung passion mo naman at mahilig ka din lang na mag-alaga, nakakalibang. Kasi yun nga, masyado silang sweet. Pag susi pa lang yung madinig nila, nagtatahulan na. Mararamdaman mo na, andyan na si boss. Mag-ingay na tayo, kakain na tayo. Eto po, ito yung mga alaga ni Sir Erwin. Pakita ko muna sa inyo. Ayan. Ito. At, ayan. Napakadami nito. Sir Erwin, magandang umaga po. Magandang umaga din po. Yung hawak niyo po ng toy poodle is for sale po ba yan? Yes po, ang ginagawa po kasi namin, hinihiwalay namin siya dun sa breeding house niya. Tapos, nilalagay namin siya sa separate room, yung mga pang beto namin. Opo. Kasi umiiwas kami for, unang-una, for biosecurity. Tsaka, syempre, ang buyer, although with all due respect sa buyer, mahirap kasi na syempre, galing sila sa labas, papasok dito. Opo. So, hopefully sana maintindihan ng buyer kung bakit natin ginagawa yun. Kasi for security purpose, nakakaawa naman yung mga aso natin kung tatamaan ng sakit. Opo, tama naman. And ito po, Sir Erwin, yan pong binibenta nyo, pwede ko po ba malaman kung ano ang details niyan? Yes, ito, this was 5 going to 6 months. Anak to nung isa sa mga paborito kong Damensire. PCCI registered, may papers na to, complete vaccination, ducktail, and deep red. Napansin ko po, Sir Erwin, lahat ng aso mo rito, deep red. Yes, nag-concentrate kasi sa dalawang kulay lang 90% of my puppies and dogs are deep red toy poodles. 10% choco. Maliban doon, hindi na ako nag-alaga ng ibang kulay Yun, hanggang sa meron kaming in-adapt dyan, yung isa dyan, yung kulay black. Yung Black Phantom. Yes, yung Black Phantom, in-adapt namin. Pero sa mga subscriber, sa mga possible buyer, again, merong tinuro sa akin ang boss ko yung mentor ko. Ang sabi niya sa akin, magsabi ka ng tapat, hindi ka magkakamali. So, yun ang naging panuntunan ko sa buhay. Pag ako nagbenta, malalaman nyo talaga kung ano totoo sa aso. Lahat ng detalye, lahat ng vaccinations niya, kung nagkasakit pa siya, magulang niya. As in, pagsasabi ng tapat, pagsasama ng maluwag. Ano po yung mga pambenta natin na pwede nang i-out? Almost lahat. Almost lahat nasa 14 yung 14 puppies yung pang-release ko Nagre-range siya, meron akong 2 months old, 4 months old, 5 months old, hanggang 7 months old. Meron tayong ang parents niya is back-to-back import. Naglalaro siya ng 40 to 60,000. Ngayon, doon naman sa mga budget friendly, naglalaro tayo nung yung ang parents niya is isang import, then isang imported from Vietnam. Naglalaro lang siya ng mga 20 to 35,000. Pero doon sa talagang may puso na mag-alaga at medyo na bibigitan sila sa presyo dahil mahirap ang buhay ngayon, alam naman natin. Punta na kayo sa kennel house ko. Usap tayo, madali akong kausap. Basta pakiusap ko lang sa inyo, huwag lang tayo basta bilihan. Mahalin nyo kung ano yung
mga puppies na mapupunta sa inyo. Treat them like your family. Opo. Yan. Ito pa ang ating lista. Pakita ko muna sa inyo isa-isa yung mga aso. Tulad ito, hawak ni Sir. Ang kulay nito napakaganda. Yan. Ayun na. Normally, lagi ko sinasabi sa video ko mga katengalista, hindi ako humahawak ng aso. Lalo na galing ako sa labas. Puro tingin lang ako. Yan. Okay. Sir, pwede natin palitan. Lipat natin yung iba para makita nila isa-isa. Ito po. Ito, kung gusto niyo naman ng mga maliliit, meron din sila dito. Same din po ba ng mga months yan? Magkakaiba? Ang parents po ba? Hindi po, months. Yung mga months nila, Magkakaiba po. magkakaiba. Ito magkakapatid. Ito yung ito months po. Yeah. 3 months. Ito yung 3 months. No? Ito, pwede ba tayo kahit maglabas na ng isa? Para, ito. Ito po. Yan, para makita lang nila. Okay. Oh, yan. Okay po. And, yung sa baba. Yan, yung sa baba. Ito, mga ilang buwan yan? Mga 6 months na to. Ito, ang ganda nito. Kasi talaga ang parents sila galing Vietnam eh. Kaya yung quality, the color, pati yung size nila, kung gaano sila kaliit, na-adjust naman natin lahat kung ano yung preferred preferences. Ito po, ganyan lang kalaki yan. Normally, ano na eh, ito na siya eh, kasi with respect to sa ano, no, sa timbang niya and the way he looks, Opo. tumaas man to, konti-konti na lang. Okay. Pero kung gusto niyo na mas mababa or mas mataas, depende sa taste ninyo, meron tayong mga available dyan. Okay po, yan. And yung isa natin ito. Ano pong mga gender na ito? Ito, two male, one female. Tapos yung pinangat natin, Male. male. And ito, male, Female. female. Ito, female to, female. Nakakatuwa naman. Yan. Talagang lahat sila kasi very sweet eh. 6 months din yan. Ito, 6 months. 6 months din. And yung ito po, This one, 5 months. 5 months, but male and female din. Yes. And yung last natin, Yan, puro 6 months yan. Female. female. Pwede ko makita yung kaya, ano ka? Okay. Sila Gigi, yan, sila Greta. Sila Gia. Okay, ito po. Ayan. Lahat sila available na yung ano nila, PCCI. On hand na po ang PCCI papers. On hand. Oh, yun lang. And complete vaccinated. Okay. Ayun. Yun ang breeder natin, lalaki. Ano po ito? Breeder. May anak siya doon? Male. May anak siya. Ano yung anak niya doon? Si Daddy. Yung nandito na mga 5 months. Okay, yung dalawa. Tapos the rest, di pa kaibigan ko ng tatay. Yung sire, bali puro dam po yun nasa inyo. Puro dam. Pero meron din akong sire. Opo, ayan. Ano pa yung merong, ano pa po yung mga dam na may anak sila doon sa kabila? Wala na. Wala na. Kulang. Bali, yung ibang mga tuta doon is wala rito yung sire and dam. Hindi, yung dam nila. Dam is nanay, di ba? Nanay, opo. Ito yung nanay. Ito, ang anak niya ay nasa baba? Yan nasa baba. Nasa baba. Ito po. Yan. Okay. And ito po, ano yung anak niya? Yung anak ko, yung nasa ano natin, 6 months and old. Opo. Then yung anak naman dito is 5 months. 5 months. Bali, ang kulay nito, ang kulay nila is malayo dun sa mga tuta. Nakuha ba yun sa sire? Nung in-import ko sila sa Vietnam, talagang ano sila eh, ang kulay nila is deep red toy poodle. Ang isa lang sa mga napansin ko, no, yung shampoo na nagamit ko sa kanila, medyo nag-fade yung kulay. Okay. Kaya medyo nag-light siya. Pero pagka pinagugupitan ko siya sa vet, at umikse, bumabalik naman. Although hindi ganito ka-different, pero makikita mo na talagang deep red pa rin eh, oh. Okay. And ito po, breeder din. Yung tatlo. Yes, yung tatlo. Nasa 2 to 3 na. Opo. Si Sabi.
Alam ko sa mga viewers natin matutuwa kayo kasi 'di ba nag-request nga kayo na pasyalan natin to. Ito na yung mga pinagmamalaki talaga nila Sir Erwin tsaka ni Sir Tanaka ng mga poodle. Ang gaganda. Ganda, no? Okay. And ano pa hindi natin naangat? Ay, sa dulo na yun. Bakit mas malaki to? Ito sa mga sir ko, ito yung isa sa mga nagsisimula ako. Opo. Na binili ko galing Vietnam. Bali, dalawa sila, nabili ko sila ng 200,000. Dalawang piraso, 200,000. So, ang nangyari nun, nag-breed ako, yung mga standard size ba? Yung mga miniature kung tawagin, miniature poodle. Tapos, pauti-unti, nag-develop ako. Dinevelop ko yung palit yung sizes. Yung mga toy poodle na talagang maliliit ang mga height nila. Ito, babae. Ano to? Male. Male. Kaya pala parang nangangasawa siya. Hindi mo pa siya ginamit dito sa mga dam na nandito? Nagamit ko na rin siya doon sa mga unang release ko. Okay. Kasi yung mga previous na puppies niya, medyo naging disadvantage sa akin pag nakikita medyo may height yung parents. Opo. So, unti-unti, ginawa ko, naglabas ako and then nagpa-stud ako sa kaibigan ko. Ang pangalan ng aso nga pala niya, si Gucci, kilalang kilalang male parent yon. Doon ako nagsimula maglabas ng mga maliliit. Tapos nung nagkaanak na siya, nagtabi na ako for my own breeding. Sir Erwin, may tanong lang ako. Mas maganda ba na mas malaki ang dam kesa ang sire pagka mag-breed ka ng toy poodle? With my experience, sa mga nagpapa-stud sa amin, mas hanap nila na ang male parent is mababa eh. Okay. Number one yun, pagka-tinang, pwede po ba forward yung male parent of the dog? Kailangan mababa ang size. Ngayon, in terms sa female side, mas advice ko na medyo may height siya para hindi siya nahihirapang mag-anak. At malaki din yung possibility na makapag-anak siya ng mas marami pag mas malaki siya ng bagay. Pero option niyo pa rin ng breed ng breed. Ayun. Ayun, mga katinggalista. And meron, nakita pa ako itong kakaibang kulay, Phantom Black. Ito po yung sinasabi ninyo na inadapt nyo? Yes. Female. Female. Diba? Ito po ba yung plano mong ipabreed din? Ito kasi talaga, honestly speaking, gaya na sabi ko kanina, pagsasabi ng tapat, pagsasama ng maluwag, hindi ka magkakamali, magsabi ka ng totoo. This dog was owned by JR talaga. Ngayon, sabi niya sa akin, sir, okay lang ba? Sama ko sa aso natin. So, parang hindi naman tayo madamot sa lugar at sa pagkain. So, nasama na siya with the plans of improve yung size and color niya. Siguro po, crossbreed natin siya sa mga deep breed natin. Tingnan natin kung ano yung kalalabasan. Grabe, ang dami ng poodle. Napakalinis ng kennel nito, nakakatuwa. Ay, syempre, ang nakangalaga, si Sir Tanaka. Yan, congratulations sa iyo, sir. Napaka hands-on mo dun sa kennel. Natutuwa ako kasi yung pinuntahan kong kennel kasi na to is parang loob ng bahay lang sila na nakatira, di ba? Siyempre, mga pamilya natin yan. Kailangan. Siyempre, ikaw ba, pupunta ka sa isang lugar, madumi ka. Kailangan. Kaya nga, di ba sinasabi nila, kung bibili ka ng aso, is i-treat mo na as a family. Kasi normally, pagka bumili tayo ng aso, is nasa labasan ng bahay, nakatali. And syempre, ang pagbili ng aso, dumidepende rin yan sa laki ng bahay. Kung malaking ang bahay mo, katulad nito, pwede ka mag-alaga ng mga large dog. Pero kung ang bahay mo, ipagpasok pa lang, kusina, sala, kwarto na, maliit lang dapat. Ayun. Ayan, maliliit. Ito mga maliliit. Sir, last na natin to. Kaya, Sir Erwin, yes, pwede ba akong magpa-shoutout sa'yo? Nga pala, shoutout sa lahat ng follower, subscriber ni Sir Odeng. You can look at the page. Magaganda yung mga pinapakita niya mga dog house, kennel, dog owners. At sisiguro din ko sa inyo kung ano sasabihin niya, totoo. Pati sa interview, aalamin niya lahat kung ano totoo sa aso ninyo. So, you better follow Sir Odeng. And, syempre, huwag natin kakalimutan. Maraming salamat sa ating poong may kapal, kay Jesus Christ, kay Lods. Binigyan niya ako ng mga anak, pamilya. Pangalawa, maraming salamat din sa asawa ko, kay Ana Rica Capistrano. Siya yung nagsisilbing ina ng mga anak ko. Pangatlo, salamat kay JR
nagsisilbing kapatid ng pamilya ko, ng mga papis ko. At higit sa lahat, salamat sa mga magiging possible buyers natin, followers natin, at future dog owners natin. Maraming salamat. Basta gusto ninyo, punta kayo lang kayo sa akin, mag-usap tayo. Hindi ako mahirap kausap. Maraming salamat po. Sir Erwin, maraming salamat. At syempre, kay Sir Tanaka. Shoutout ka naman kung sino yung mga gusto mong pasalamatan. Please follow Kuya Odeng for his page. That's all. Kay Sir Tanaka. Kay Sir Erwin. Love ko yan. Pati yung wife niya. Wala akong masabi sa kanila. Ayun, maraming salamat sa inyo. More sales, siyempre lagi ko sinasabi. More sales and God bless. Pabuhay kayo ng 1,000 years. Thank you po, Sir Odeng. Thank you so much po. Ayan, pauwi na tayo. At maraming salamat at pinagbigyan tayo nila dito sa kanilang Kennel. Thank you po. God bless po. Salamat. Okay mga tingin sa nakakatuwa. Napakabait ni Sir Erwin tsaka ni Kuya Tanaka. Nako, grabe, nakakaya. Naiya ako kasi alam mo yung pinakita nila sa akin na welcome ka dun sa lugar nila. Although hindi talaga sila nagpapasok dun sa kanilang kennel. Kasi nga for security reasons na baka makasagap tayo ng virus sa ibang lugar at maitala natin dun sa kanilang kennel. Sa mga gustong bumisita at mag-kennel visit doon sa kila Sir Erwin at kay Sir Tanaka ay maaari lamang na kontakin sila sa kanilang Facebook account at saka sa kanilang Facebook page. Saan may palabas dito? Ito, ipipit na ni Kuya kung supply ba o supply. Kukuhan mo, sir. Kung malambot na ako. Yan all good.